let's settle in. Okay? Bago natin tuloy mamaya yung training. Okay? Papakilala ko muna sa inyo. Okay? To introduce to us, to discuss to us more about the CMUs, the exposed molecules. Okay? Sir William Tokes. Okay? Para ka naman natin. Magandang gabi po. So, first of all, ako po yung brief history. Ako po yung gumagawa ng waste cooking oil converted into organic pesticide. So, yung largest coffee plantation po ng Nestle, ako po yung susupply controlling plant diseases. So, like Phytophthora, Sigatoka, din po sa banana. So one of my inventions, ito pong recently, itong exposed molecules. Kasi po, ang problema sa HIV, hepatitis, magpipinsan po yan. No? So another one, which is the major problem, na number one na cause ng death natin sa ating bansa, itong cancer. So ang issue po is about penetration. So pinag-aralan ko maigi yung cause, bakit hindi nagagamot yung cancer o HIV. Ang problema pala po, like for instance this one, itong HIV virus, may lipid coated siya, may membrane. So yung mga antiretroviral drugs hindi nakakapasok. So nasa labas lang sila ng surface. So ang kinokontrol lang niya yung propagation ng virus. Pero not totally to control the virus. So ang ginawa po yung technology, nakaka-penetrate po siya. So ang mga pag-aaral po natin sa San Lazaro Hospital, yung CD4 test nila, yung immune test, na for 5 years, hindi sila umaabot ng 600. So when they took XMUs in span of 10 days, and then another 4 days for medical check-up, yung laboratory result, na-increase po natin by 100 times. So from 550, naging 963. Yung iba po, 1,000 na plus. So naging normal sa na-control na yung viral load. So itong produkto, the XMUs, I would like to emphasize, near completion pa lang po tayo ng documentation. And yung factory ko po, yung manufacturing plant ko, iba po dito sa laboratory plant. So completion 90% na po. So now, ini-introduce na namin para magkaroon po kayo ng brief knowledge na yung solution doon sa mga cancer patients, HIV, o yung even yung hirap na mahinang-mahina na, kaya po natin increase ang kanilang immune cell. Just, hindi po months, hindi po days, oras lang po. Kasi the principle of exposed molecules. Ngayon po, sa medical industry, ang target technology nila is nanotechnology, yung mga less than 10,000 to 30,000 microns, ang liit. So para mag-penetrate sa mga viruses ng katulad po nito at saka sa cancer cells. So for the past several decades, hindi pa rin sila makapenetrate. So even Pfizer, they spent billions of US dollars, hindi po peso just to penetrate. So ito po kasi, this is my research Ito na po yung mundo ko yung chemical reactions. So luckily, na-penetrate po natin siya. So, pinag-aralan yung cancer. Ano ba po causes ng cancer? Yung cancer po kasi sa mga kinakain natin. So, yung mga parasites, microbes, lahat po yan, preservatives, mula sa tinapay, sa mga lambunisa, sa karne, lalo na ngayon, mga Newcastle disease, meron po yan, bat-bat po yan ng mga antibiotics. Kaya yung sa amin, hindi na kami kumakain muna ng chicken ngayon. Kasi yung dosage na binibigay doon sa chicken para makasurvive sa climate change o dito sa mga viruses, particularly Newcastle, ini-increase na yung dosage ng antibiotics, mga growth promotant, yan, madami po yan. Kaya napakadaming chemicals. Kaya diyan po nag-i-evolve yung mga parasites, microbes, nagiging cancer cells. So yung cancer cells po kasi, ang nangyayari dyan, pag na-open up yan, napakabilis po niya mag-propagate. Kasi yung cancer cells, halos parehas po sa HIV virus. Kaya lang cell lang po siya. Yung may tinatawag pong cellular wall. So yung cellular wall, the same,
yung ginagamit po ng HIV na antiretroviral drugs, the same drug na ginagamit sa mga stage 3, stage 4 cancer. So when it comes to exposed molecules, kaya po natin i-produce yung tinatawag na coupling reaction. Open ng molecules natin, aasawahin niya yung any drugs to penetrate dito. So ang mangyayari po, pwede natin pakita yung isang pasyente natin na in just 48 days na lang, hours po to, na binigyan, in-stop na yung chemo. Ito po ang nangyari ngayon. Back mo lang. Isa lang po sa mga ano to, mga, yan. Yan. Nakakatayo na po siya. Pero before that, medyo nakakadiri lang po yung isang, yan, hindi ba? Yan. Isa yan. So, yan, ganyan. Very active na. Stage 4 na po siya. Sobra yung pain. So, gumamit po sila 3 tablespoon to 4 tablespoon, yung tinatawag natin na shock dosage para mag-penetrate sa bloodstream yung ating oil, yung essential oils natin. So, for few hours, 24 hours na improve yung kanyang health. And then after 10 days, ito po. So, any cancer po yan ha. So, kaya po natin i-develop yan, yung mga text niya, pwede natin pakita yung text niya. Nagda-dry up na po siya, makati na. Hindi yata kayang basahin yung text. Yung text hindi kaya. Hindi. Punta mo yung post na yun mismo. Back. Yan. Yan. Hindi kaya basahin. Baliktad. Okay lang. Yan o. Tuloy na ang paggaling ng sakit ko. Ito na lang ang sugat sa kilikili. Sana gumaling na rin. Oo, yan. May tanning na po siya. Meron pa po tayong babae na doktora na nag-bleed siya, stage 2. Meron din po tayong leukemia. So, ganyan lang ang principle. Will penetrate doon sa tinatawag na cancer cells. O yung sa medical term, meron po tinatawag na BBB, yung blood-brain barrier. Hindi po kaya mag-penetrate ng mga gamot doon. Kasi gano'n, napakagaling ng Diyos, yung mga synthetic drugs, nire-reject niya. So, since tayo po ay natural, pero we are exposed molecules, parang binalatan po natin eh. Parang yung principle ng surface tension, parang yung tao, may balat po tayo, yung prutas may balat din. Ano ang essential doon? Yung laman. So, yun po yung ginawa ko. So, nag-penetrate siya, kaya ang action niya, rapid. Very fast. Talagang significant. So, yan po ang isa sa ating kliyente. At ganyan din po ang mangyayari kung may kamag-anak kayo, na may problema, meron kayong neighbors, may kaibigan kayo, we discuss. Pag pumupunta po kami sa doctors na nag-introduce na sinasabi herbal, hindi na ayaw nila. Pero nung in-introduce ko kay Doc Viloria, Doc, this is not herbal or supplement. Ito considered medical supplement. But Doc, this is exposed molecules technology. Kaya po natin i-penetrate yung mga gamot nyo, antibiotics na hindi kaya i-penetrate doon sa cells o doon sa envelope virus. Sabi niya, ano ba yan? So yun na. Sumubok na. Mga cancer patients na yung prostate, yung PSA na 74, after 10 days, naging 4 na lang po. So halos 95% nawala na yung cancer cells. Malakas na siya, naglalakad na. At tuwan-tuwa, nagme-maintain na. Kasama niya na sa buhay yung Eximuse ngayon. So kaya po si Doc Viloria at saka yung ibang doctors, sinasama na ako sa mga radio shows para ibibigay yung number and at the same time, i-discuss doon yung may pag-asa na po. No? Pero of course, we have to pray. Yun yung sinasabi ko pag ginagess ako na nasa taas pa rin kung ano yung magiging resulta niyan. Pero important, ang principle, hindi po tayo parang yung mga ibang produkto na herbal, na supplement, kung may mga acid reflux lang, kung medyo may rayuma, mataas yung sugar, pag-okrahin nyo na lang. Ito iba sa atin. Ang target natin dito, yung high-end na sakit. So, parang you will be acting like a herbalist na tutulungan nyo sila, na ang price, hindi aabot ng sa initial month, wala pa akong 20,000 eh. Pero by that month na, kaya po na natin i-control significantly, mga 90% yung reduction ng cancer cells. Guaranteed po yun. Because of the principle ng itong exposed molecules, better than nanotechnology.
So, pwede kayong pumunta sa hospital. Kausapin nyo diretso yung mga oncologists. Pwede nyo i-discuss na yung may mga stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 cancer patients nila, even wala. May mga bukol lang sila na even na hindi naman siya malignant, benign, pwede rin sila gumamit ito kasi this will penetrate doon sa bloodstream na antiviral that could penetrate sa envelope viruses or even cancer cells. Wala po nakaka-penetrate doon na natural. Even yung mga BCO, hindi po niya kaya kasi wala siyang exposed molecules. Hindi siya makaka-penetrate doon sa tinatawag na blood-brain barrier. Pag sinabi niyo po sa doktor yon, ibigay niyo ng sample, guarantee niyo lang, Dok, 2 weeks lang po. Bago kami babalik, ubusin niyo lang. Rule of the thumb, they have to take 3 bottles in the first week. So after nun, another 3. Tapos the following, 2 na lang, 1. Hanggang maintenance na lang sila, 1 to 2 bottles na lang. Eh imagine niyo kung meron kayong markets, meron kayong initially 10 patients, 20 to 30 patients, lahat po yun, initial, plus 6 to 7 bottles kagad sa buwan. Mura pa po yun. Never nyo i-compare itong produkto natin doon sa mga tinatawag yun ng mga Bumamera o MX3, gano'n. Lahat yung maganda yun. Pero ang wastage nun, 90+%. Kaya ang impact nun will take months. Sa atin, hours lang. So, gano'n na po ang principle niya. So, sa mga ano po namin experience na tumatawag ni cancer patients, mura pa rin. Kasi iba nga ho, dadalhin pa sa mga herbalist sa probinsya. Meron daw famous sa Cebu. Pag mayaman, dadalhin nila sa China. Pero kasi ng hospital doon, alternative medicines. So, ganun pa rin. Problema pa rin doon. Gano'ng katagal? Effective siya. Pero ang problema, stage 4 cancer na, bago niya makontrol yung millions of cancer cells, mamatay na rin siya kasi ang bilis mag-replicate niyan eh. Kasi yung cancer cells, walang oxygen po yan. Hindi makapenetrate yung oxygen doon sa cellular wall kasi matigas. So yun ang principle, kaya pinag-aralan ko, kaya i-penetrate. Kasi ginawa ko na sa pesticide po yan eh. Yung insects, pinapatay ko without chemicals. Iniinom ko, pinapatay yung insects. Nandun po sa website ko, sa video. So, ano po ang ibig sabihin nun? So, pag nag-penetrate siya, doon sa spiracles ng insects, kaya din niya mag-penetrate doon. Kasi wala po nakakagawa na sa buong mundo eh. Kaya nakapatent na po ako. No? So, pag nag-penetrate, ang daming applications like nanotechnology. But this is better than nanotechnology. So, when you approach, herbalist na kayo. So, talagang tutulong. Pero ang maganda po dito, you will not wait for 2 months. 1 month. Just 1 week. Yeah, baka wag nyo na kayo. Baka magkamali ng intake. Tinaman. Sabihin nyo na 2 weeks. Pero 1 week balikan nyo. Basta sinunod yung 3 to 4 tablespoon na initial dosage niya after meal. Kasi matapang po yan. Hindi nyo mararamdaman nyo yung kaligayahan na nakatulong kayo. Priceless po yun. So, right now, yung HIV po, ako pa lang po sa history ng San Lazaro Hospitals na yung antiretroviral drugs nila, putting our exposed molecules, in-increase natin yung immune nila by just 1 week. Wala pong ano. Ibig sabihin, shows na even yung pinakamagandang drugs, hindi niya kayang i-penetrate. Kasi tayo may ebidensya. May dokumento, hindi lang testimonials. So, etong Zika virus, same principle with HIV, may envelope po yan. Hindi pa rin siya kaya. Kaya pupunta po ako ng Brazil just to have at least 7 to 10 patients fully documented before and after. Babalik tayo dito para ipapa-media natin with Oasis para lahat ng buntis nagamit na ng Exinius. So, prevent yung Zika virus. Kasi kalat na po yan, hindi lang din deklara. So, sa bloodstream yan. So, pag sinabi niyong dugo, doon tayo expert yung exposed molecules. And we are natural. 100%. Meron po tayong mga documents, Intertech, gas chromatography, Quantiscan,
sa UPLB, yun po yung pinapakita, yung graph doon na exposed molecules versus regular oil. Meron po tayo niyan. Kompleto tayo. So, pagka-approach nyo sa possible markets nyo, patients nyo, parang herbalist na kayo. Certified by Oasis. No, so yung, hindi po tayo yung meron po kami extract. Lahat yung maganda, wala tayo. May gamot, tuloy lang, okay lang. So makakatipid sila after a week. Kahit gumagastos sila ng gamot, after a week, following week, on the second week, bababa na yun. Kasi may improve na yung immune cell nila eh. Neutralize na natin yung cancer cells eh. So lalakas na sila. Resulting in, bababa na yung intake nila ng mga synthetic drugs. So kasi makikita po dyan 24 hours. Yung dayong 60 to 50 yung BP, nag-take nito massive. 3 tablespoon kagad. Within 1 day, nag-normalize. Yung creatinine, 1.8, kaya natin gawin 1 yun. Yung mga liver problem, yun. May mga ano po, kinukumpile namin po yun. Para paglabas nito sa media, i-interviewin natin ng mga patients. So kayo, ready na kayo. So, dyan na yung ano. Pang media na rin kayo. Ayan, okay po. Baka may tanong. Any questions? Pwede din natin tanungin si Dylan. Apo. So yung isang function po niya, yung high speed niya po yung delivery sa loob po ng cell. Correct. Ng cancer cells or envelope virus. Yung lipid coated. Nagte-take yung patient ng building blocks ng GSH. Walang problema. Bilis po lang. Walang Hours problema. lang po. Ang tawag po doon, coupling reaction. Exposed molecules, regular molecules, mag-aasawa, i-penetrate. Magkakaroon ng synergistic effect. Wala tayo aalisin. Parang Gusto nila, wala na. Ito Pero, lang. pero on its own po, mapapatay niya yung Hours lang po. Hours lang po. Kahit walang ibang supplement. Pwede po, opo. Kaya lang, pagka may stage 4 cancer, I suggest, huwag yung paalisin kasi baka masisi pa kayo. Sabihin nyo, okay lang, normal lang. Kasi wala naman issue dun. Isabay. Sabay lang. Isabay okay lang. Isabay yun. Pag-treatment. Kasi ang doktor sometimes sila ang ayaw mga herbal, which is totoo naman. Like yung iba kasing agents, super naman na unrealistic. Yung mga claims, lahat na. Hindi tayo ganun eh. Ito, ang hypertension, hindi naman siya bumababa. Ang blood sugar, kaya niya baba, minimal. Pero mura lang yun. Okra lang mo yun eh. Kaya ang focus mo ngayon dito sa mga serious ailments lang. Para yung 3 bottles na initial consumption niya for the first week, wala yung murang-mura po yun. So magkano naman yun? Nasa 3 plus lang isang bote. 3,000 Plus. 3.7 yun. So, you have to take 3. So, nasa 10,000 plus lang. Eh, magkano ginagamit ng isang cancer patient? 1,000,000, million pag mayaman. May chemo kayo, okay lang. Dahil mga liver problem, yan, napakaganda. Pwedeng sabay lang sa mga... Sabay lang, tapos mababawasan pa yung kanyo. Kasi after 2 weeks, naka-penetrate na, circulated na sa bloodstream yung ating natural gamot na medical supplement. Later, mababawasan na yung intake ng synthetic drugs na hindi natin inaaway yung mga doctors. Any more question? Corporal Rodriguez ng sir sa Philippine Army. Pero isa akong environmentalist by profession po. Environmentalist din po ako. Tatanong lang ako sana sir, ilang years yung ginawa yung research? Ay, kaya nga tuks eh. May hilig akong kumukulas, bata pa ako. I mean, di ba sabi ko nagtatrabaho kayo before sa, kahit ngayon nagtatrabaho kayo sa Nestle. Hindi, ako nagsusupply yung iniinom nating kape. I'm the one controlling using yung waste cooking oil. Kinukuha ko yung mga essential fatty acids na Timeline tinatawag. lang sir, I mean yung time. 20 years. 20 years. Yun lang. Okay. Sir, after drinking that, meron bang makifeel like mahihilo ba siya? Wala. Okay na? Aantokin siya sa tulog niya. Kasi nilalaban na yun. Lalo sa HIV, lalakas ka, masarap ang tulog mo, tapos kasi new nutrients na kailangan mo, nakasiksik niya eh. Nakapenetrate eh. So, Iba maganda. na feeling mo pag Iba na. Sir, Apo, makakatulong po ba yun sa cerebral palsy patient? wala. Honestly, wala pa eh. Wala akong ano eh.
Sir, yung sa tumor sa brain. Ay, so, cancer yun di ba? Oo. Apo. Sir, Ayun, yung ito yung mga- tumor nung kanina, nakatindi na nun. Yung mga bata po pwede po mag-take Of course. Of course, may mga children's, yung Anong mga particular age po? Hindi yung wala pa sakit, parang maintenance, mahal siya. parang vitamins lang. Hindi, parang ano lang po. Supplement lang siya. Supplement lang siya. Oh, pwede rin. Kaya lang, every 3 days na lang. Teaspoon lang. Kahit yung mga 2 years old or 3. Oo, pwede. Pang-immune talaga yun. Kasi may colostrum to eh. Alam